Muna tayo. Ito sa pinakamainit na nangyari ngayong linggo, yung pagsuspinde sa pag-angkat ng bigas sa loob ng 60 days. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos yung importation ng bigas sa loob ng 60 araw. So simula po yan September 1. Ito ay upang protektahan ang mga lokal na magsasaka sa gitna po ng pagbaba ng presyo ng palay ngayong anihan. Batay ito sa rekomendasyon na rin ng Department of Agriculture na una na rin ipananukala na itaas na yung taripa, di ba? Bagamat ipinagbaliban muna ito. So, dalawa yung recommendation nila. So, temporary ban sa importation at saka itaas na yung yung taripa. Kaso mo hindi pumayag na itaas muna at suspend muna daw ang importation. Okay, sinabi ng PCO chief na ang suspension ng rice importation ay may layong mapatatag ang presyuhan ng palay at matiyak na hindi malulugi yung ating mga magsasaka kung patuloy ang pagpasok ng imported na bigas. Bumaba na daw kasi sa 15 to 16 kada kilo ang presyo ng palay, mas mababa sa break-even na 23 hanggang 27 pesos. Babala po ng DA, ang patuloy na importasyon ay maaring makasama sa susunod na taniman. So, pinapalakas din ng gobyerno ang pagbili ng palay mula sa ating mga local farmers and yung pasilidad para sa post-harvest. So, sa report, 15 to 16. Pero may mga reports din, di ba, last week tayo, 8 to 10. Ganun ka lala, di ba? 8 to 10 pesos per kilo ng palay. So, well below yung mga production cost nila. Kung break-even, 23, 27, di ba? Parang, paano naman yung mga magsasaka ng palay? And binabanggit pa ng DA na dahil bumabaha ang supply ng bigas sa mundo, kasabay ng pagtanggal ng rice export ban ng India at sa 9.08 milyong toneladang inaning palay ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng 2025, binabarat na mga trader yung mga magsasaka. So maraming supply, tas marami pa tayong ani, maraming pwedeng imported na bigas, tas meron pa tayong mga ani, kaya yan, binabarat tuloy yung mga local farmers natin. Ang paliwanag ng DA, ang pagpapatupad ng temporary ban ay pinapayagan sa ilalim po ng Republic Act 12078 o yung Agricultural Tarification Act. Okay. Kung saan alinsunod sa mga provisions nito, may kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang importation o ipagbawal yung importation para sa isang limitadong panahon o isang tiyak na dami kung mayroong sobrang supply ng inaangkat or local produce na nagre-resulta sa hindi pangkaraniwang pagbaba ng presyo ng local na bigas. Okay, syempre may mga reactions dyan, di ba? Yung iba, pinupuri yung move na matapang, dahil temporary ban, diba? Hindi mo na tayo mag-import. Pero may ibang grupo din na parang hindi ganun kabilib doon sa issue na temporary ban. Ayon sa grupong SINAG, Samahan ng Industriya ng Agrikultura, sabi nila yung desisyon na isuspend ang rice imports ay walang totoong benepisyo sa local farmers kasi madali daw para sa mga importers na palipasin yung 60 days na suspension sa pamamagitan ng pag-advance or pag-delay lang ng kanilang mga shipments. Tsaka mukhang timing din daw yung suspension dahil walang pangangailangan para sa panibagong importation ng bigas dahil, di ba, yung mga warehouse natin, kasama na pati yung sa NFA warehouses, puno.
punong-puno, di ba? Puno pa. And kakaunti rin lang din yung maitutulong nito para ma-stabilize ang domestic rice market o maprotektahan yung mga consumers. Ang problema daw sa mababang presyo ng palay at ang pagkalugi ng mga local farmers ay mananatili hanggang nasa 15% ang taripa ng imported na bigas. Ayon po sa grupo, ang pinaka-epektibong solusyon sa problema ay itaas ang import tariff sa 35% para sa mga members ng ASEAN at 50% naman para doon sa mga non-ASEAN members. Sa pamamagitan nito, ma-discourage ang sobra-sobrang imports at ma-stabilize ang farm gate prices ng lokal na palay. Okay? So, yan yung kanilang suggestion, yung itaas na yung taripa. Siyempre, mamahal yung importation, di ba? Kaya hindi nila muna mag-i-import. Okay. Samantala, may panukala din sa Kongreso, tanggalin na ang kapangyarihan ng Pangulo na maibababa niya yung taripa sa bigas. Kung matatandaan ninyo, yung EO number 62, binabawasan nito yung taripa sa imported na bigas from 35 ginawa na lamang 15%. Paliwanag ni Senadora Risa Hontiveros na dahil sa dami ng imported na bigas, mas mura at naapektuhan din ang kabuhayan ng mga local farmers. So, malaki yung lugi ng mga local rice producers natin. Baka daw, wala na tayong anihin sa Oktubre dahil ayaw na magtanim ng mga magsasaka natin dahil alam nila na malulugi sila. Kaya hindi na lang magtatanim. So, yan po yung mga kaganapan dito sa usapin ng bigas. Okay? Kaya sana wag muna nila itago yung mga bigas, no? Ibenta na nila ng ibenta. Okay. Samantala, sa iba pang mga balita, nagsisimula na yung SRA, Sugar Regulatory Administration, na sa pag-procurement process ng pesticide laban dito sa RSSI, yung Red Striped Soft Scale Insect, para ipamahagi po sa mga magsasaka ng tubo. Ayon po sa RSSI Task Force, kinukumpleto na ng SRA yung mga kailangang dokumento at tamang specifications ng pesticide na bibilin. Idineklara na rin ng Sangguniang Panlalawigan ng Negros Occidental ang buong lalawigan sa ilalim po ng state of calamity dahil sa bagyong Krising at sa outbreak nga nitong RSSI na nakaapekto sa mga sugar plantations. Una lang hiniling ng SRA ang calamity declaration para magamit yung 15 million pesos na pondo mula po sa DA at pati na rin sa SRA. So yung hatian niyan, 10 million sa DA, tapos 5 million sa SRA, mula dun sa kanilang disaster fund. Upang makabili ng kailangang insecticide sa lalong madaling panahon upang hindi na kumalat pa itong RSSI. Ayon kay Governor Eugenio Lacson, ang RSSI infestation ay maliit lang, pero yung pinsala nito sa mga tubuhan ay umabot na sa halos 350 million pesos. At kung hindi agad mabibigyan ng lunas, baka daw kumalat ito at mas marami pang areas ang maapektuhan. So mula noong Mayo hanggang nitong August 1, naapektuhan na ang mahigit sa 3,000 na ektarya ng taniman ng tubo sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, Iloilo, Capiz at sa Leyte. So, yan po yung mga balita natin. So, pwede ho kayong mag-komento, magbigay ng inyong mga feedback. Text lang kayo sa 0916-499-6195 at sa ating studio text line 0929-321-8738. Pwede din ho kayo mag-message sa ating Facebook Live. Katulad yan.
Humahaba na yung mga nagpapa-shout out